What's up, madlang people? Kumusta lahat? Ano bang balita natin ngayon, guys? So, last time, ang sinabi ko, napag-usapan natin dito about sa aking investment at paano tayo mag-invest na. So, what is the purpose of the investment? And now, I will ask you, why do people invest? So, bakit kailangan mag-invest yung mga tao? Kung ikaw ay hindi pa nakapag-umpisa sa investment at maganda, umpisahan mo na at para magkaroon tayo na, gaya ng sinabi ko, in the future, meron tayong mahugot, ika nga. So, ang mahalaga kasi dito na yung pera natin, kung wala tayong saving, at meron tayong liquidity aside sa ating mga jewelry o ari-arian. So that's to be liquid automatically, that's fine. So yan, kahit wala tayong na-invest na, wala tayong savings. So pero ang importante, meron tayong investment. Bakit? Kasi yung investment ay malaking tulong yan sa ating future. Habang sumasahod tayo, nilagay natin sa investment, tumutubo, nagkaroon ng interes at nagkaroon ng dividendo. Yun yung ibig kong sabihin. So, kung hindi nyo pa naumpisahan, kung ikaw ay hindi mo pa naumpisahan ito, pwede ka nang makapag-umpisa ng investment. Yan ang pinakamahalaga sa atin. So, kaya tinatanong lagi, lahat yan, bangko, ah, mga institusyon, financial literacy, we're talking about why do people invest? So everyone has a different financial goal. So at naintindihan natin yan, kanya-kanya tayong financial goals sa buhay. So yung iba, house, kagaya ng mga OFW, unang dating sa abroad, automatic yan. Ang goal ko ay magkaroon ng magandang bahay. Lilipat ako ng sarili kong bahay. Hindi na ako magrerenta ng bahay. At magkaroon ako ng sariling bahay kasama aking pamilya. At hindi na ako makatira sa aking biyanan, manugang, etc. May sarili na kaming bahay sa aking pamilya. So that's the goal, especially sa mga OFW. Pagkatapos niyan, magkaroon ng bahay, children education. So, kailangan natin magkaroon ng education para sa ating mga anak. Yun yung tinatawag natin dati. Naalala ko nung maliit pa ako, naalala ko meron akong cap pension yun eh. Yung para pag mag-aral ka sa college, meron na akong matatanggap na bayad. Yun yung silang magbabayad sa akin. Pero nawala na yun, natanggal na yun. No? Patagal na. Hindi ko na alam yun no? Kung ano na nangyari. So, ibig sabihin, children education. Yun yung goal ng isang parents. Okay? And pagkatapos noon, meron ng children education, meron kasunod na retirement. So, paano ba ako mag-retire? Kailangan ba ako na magkaroon ng maraming pera? Kailangan ba ako na yung tama lang yung pera ko? It's up to you. So, ang mahalaga dito, nag-iumpisa ka ng investment, no? So, para sa yung retirement, para sa education, para sa home or any home improvement. Okay? And then, next, we have your financial flexibility. Kasi kapag marami kang investment, naka-diversify yan, marami kang pera, maraming pera. So, financial freedom, kumbaga, financial flexibility, alam mo, ay, tara guys, pasyal tayo. Saan tayo papasyal? Punta tayo sa Europe. Punta tayo sa Amerika. Punta tayo sa bla bla bla. Or either ikutin natin buong Pilipinas. Ganon. Financial flexibilities. Di ba? Sarap pag ganon, di ba? Manalo lang ako 100 million UAE dirhams. Magre-retire na ako ng early, di ba? So yun yun kaya yun yun. Dagdag ko lang yun. Okay, so another more options. That's the way how we invest our money. So investing could not be getting faster. So that's increasing the money growth finance potentially. So hindi yan basta-basta na tumubo lang kaagad, lumaki na kaagad para ka nanalo ng lottery.
na tumaya ka ng 50 dirhams, manalo ako ng 100 million dirhams, yun, boom, automatic, financial freedom. Hindi ganon. Once na mag-invest tayo, slowly, gradually, yun ang tinuturo nga nila ni Brother Bo sa ating Truly Rich Club na we need to start investment unti-unti, buwan-buwan, na para mag-umpisa tayo sa ating journey through financial freedom. Alright? So, invest your money for future growth. Alright? See you. I hope that this informations and can you that will be enlighten your mind and mindset. I think this is very good. Good or very, very good? I'm sure very, very good.